At eto na nga mga kababayan, dalawang social media influencer nagbardagulan. At may nasunog dito, mga kababayan, on the green corner, presenting the beautiful city of Davao. Si Tio Moreno. And on the other side of the corner, presenting Tondo, Manila. Walang iba kundi si Pebbles na self-proclaimed na talakera daw siya. So eto na nga mga kapatid, no? Medyo may pagka-marites muna itong datingan natin ngayon sa pagbablog natin. Pero ito po ay issue ito no? May matututunan tayo dito at may mapupulot po tayo dito na aral, mga kababayan. Abang-abangan nyo na lang. Kasi ito na nga, etong dalawang ito, mga kababayan, ang nagsimula kasi ito. Alam nyo ba kung saan nagsimula itong ano na to? Ah, awayan, sa tamang hinala, assumption, akala, 'di ba? Akala ko ganito, akala ko ganyan. Yung mga ganon. At ang sinasabi nga ng karamihan na marami ang namamatay sa mga maling akala. Yan ang sinasabi natin, di ba? So, para nakakatawa, no? Kasi nagsimula ang awayan nito sa maling akala. Dahil di umano, ayon dito. Kasi bago natin ano to, i-topic, pinag-aralan muna natin, nagpunta tayo doon sa magkabilang page, kung ano yung nangyayari, ganito, ganyan. At ang claim ni Tio Moreno, mga kababayan, ay inaaraw-araw siya ni Peoples Talakera. Inaaraw-araw siya na binabash. Okay? But anyway, para sa kaalaman lahat sa mga hindi nakakakilala dito sa dalawang ito, itong si Tio Moreno ay mula noon hanggang ngayon ay ito talaga ay Duterte supporter. Oo. At itong si Peoples Talakera ay fly di butterfly ito, mga kababayan. Ibig sabihin, sumuporta ito sa mga Duterte kay BP Inday Sara at sumama-sama pa nga ito sa may issue rally, no? Na maya-maya lang ay pag-uusapan din natin dahil doon umiikot ang issue doon sa mga solicitation at ang mga pera-pera. Yan ang problema natin sa mga pera-pera, no? So, ang problema kasi dito, mga kababayan, yung assumption nga, di ba? Yung tamang hinala, no? Mamaya pag-usapan natin ay iba pang detalye, pero ang sinasabi ni Tio Moreno dito ay inaaraw-araw siya na binabas nitong si Talakera, mga kababayan, na hindi daw niya alam kung ano ang dahilan. Pero along with this video, malalaman po natin kung ano po talagang pinagugatan at kung saan ang gagaling si Tio Moreno at bigla siyang naghamon ng debate sa live at naknantete, mga kababayan, mayroong nando na Okay, nando na debate na 'yun pagalingan na, patalinuhan na 'di ba? Kaya lang yung nag-live, no? Yung nag-live dahil hindi daw siya makaakyat doon sa live ni Tio Moreno ay bigla naman na nag-end live. So ibig sabihin mga kababayan, umurong ang kanyang yag balls, Ako, mayroon po bang yag balls to? Kasi parang babae na yung datingan niya, no? Anyway, mga kababayan, eto, nag-live si Tio Moreno at pinapaakyat niya si Pebbles Talakera doon sa kanyang live pero due to a technical difficulties mga kababayan hindi siya nakaakyat. Kaya ngayon since hindi makaakyat ito si Talakera, siya lang nag-live at pinaakyat na lang niya si Tio doon sa kanyang live. Parang ibig sabihin, akala mo Tio, natatakot ako sa iyo. Hindi ako sa iyo natatakot. Ikaw ngayon ang umakyat dito sa live ko. Ngayon, umakyat na. Oo. At ito na ngayon ang nangyari. Ayan na, ako na yung nag-live. Mga bakla, hindi ako baguhan sa live. Wow. Wala sa setting niya nga yung invite. Tapos? Kahit anong gawin kong pindot, wala. Ngayon, ako nakasetting sa akin na pwedeng mag-add. Tio is watching. Ayan. Ngayon ano ko si Tio add. Diyos ko, wala namang problema. Magsisend ka talaga ng invite. Send ako ng invite sa'yo. Ano mga attitude nyo kasi? Sige. Ang sinasabi ko, bawal lang Screenshot ko yung nag-send ako ng invite kay Tio. Diba? Wait.
Eto na nga, oh. Approve. Pasok, Tiyo. Oh, send invite. Pio, ini-invite na kita. Ano ba? Ayan na nga, Wala naman maghintay tayong ka. dapat naging problema Wag dito. ka Pwede ba? naman tayo mag-usap. Mm. Oh, hi, Pio. Na, Yes. Sige, Wala kasi talaga always kanina mo ako kasi. hinahamon. Now, explain yourself. Firstly, explain the Teka muna. donation. Teka muna. Eto ako, unang buga pa lang ni Tiyo sumusurrender ka na. Tuloy. Kasi sinasabi nila na hindi daw ako umaakit sa'yo. Kanina pa ako umaakit. Sige, pero that's not the kailangan ko problem na. Sige, you've Oh, proven your point diba? na. Now, let's get straight to the facts Okay, of ako yung what has ako yung transpired during the magtatanong sa'yo. rally. Ako yung magtatanong sa'yo. Paano mo nasabi na yung donation sa yung solicit, paano mo siya naisip na i-connect sa akin? Okay. You want an answer? Intindihin mo ng maayos, ha? Okay lang. Firstly, nasa news. Hindi ako Okay? nakikipag-away. No, firstly, nasa news. And ikaw yung nakuha ng camera na gumagamit ng donasyon, kumukuha, Okay. maganyan-ganyan ng pera, Wala ganyan. magko-comment Diba? Kasi Yan. So, eto po yung pangyayari doon sa Maisog Rally na ginawa dyan sa Liwasang Bonifacio, kung saan nagkaroon ng solicitan, okay? Nagkaroon ng solicitan at hindi ko alam kung paano nagsimula yan. Pero mamaya, medyo may alam po tayo sa istorya niyan kasi may nakakwentuhan tayo. Mamaya i-explain ko po sa inyo. Pero ito, umiikot nga. Katulad na sinabi ko kanina, umiikot ito doon sa mga panghingi-hingi ng pera. Okay, ng pera talaga yan, no? Nakakasira talaga ng buhay. Nakakasira ng prinsipyo, nakakasira ng pagkatao kung medyo mali ang diskarte at mali ang paghawak, mali ang procedure, mali ang pinanggalingan. Basta pagka mali, kahit ano pa yan, kahit anong grasya yan, pag mali ang pinanggalingan, wala talaga mangyayari. Tuloy. maisog ka di ba? Kasali ka sa maisog rally, ganyan-ganyan. Now, the thing is, I just ask you a question. I ask you, nasaan ang donasyon? Bakit hindi mo masagot? If you are intelligent enough, Wala na, nabingi na. Nabingi na siya talaga. Tuloy. Pebbles, wala akong Ah. kasalanan sa iyo. Let me clarify this thing. Okay? Ganito. Salita ka ng maayos. Oh, no, this is Ayan mga kababayan, naghahanap na siya ng scapegoat, okay? So, mapapansin nyo dito, naghahanap na siya ng scapegoat. Kanina, may pinansin siya sa comment section na walang magko-comment ng balasubas, walang magko-comment ng harsh and all that. So, ngayon, para napapansin natin na naghahanap na po siya ng scapegoat kung paano matatapos itong usapan na ito. Tuloy. how I speak. Na-meet mo na ako. I even Okay. spoke sa Hong Kong. Hindi, ganito 'yon. I just ask you because inaaraw-araw mo na akong ina-attack. Wala akong kasalanan sa iyo. Tinatawag mo pa akong anak before. 'Di ba? Imagine, marami kang kalaban, hindi ako nakialam. Binabasa ko pa yung mga post mo. Ang dami na nagsasabi sa akin na bumalik. Marami nang sabi na bumaliktad ka na daw and everything. Sabi ko, I don't fucking care because that's Pebbles. Siya yun. Buhay niya yan, ganyan. Tapos, inaaraw-araw mo ako ganyan. Tapos, umabot ka na sa profession ko and everything. Salita ka lang muna, go. Okay, go. Tapos, mamaya ganyan. naman, Tapos, if you're Okay. Sabi ni Pebbles, magsalita ka na, go. Mamaya ako naman. Pero, eto kasi nakakalungkot dito na pati yung pamilya ni Tio, yung tinitirahan niya, yung bahay niya, kino-question yung bakit may kondo siya. Pagka matalino kang tao, you don't question it, di ba? Pag matalinong tao, they can provide, they can earn money on their own. Yan, ganyan si Tio. Kasi na-meet ko na yan si Tio Matalino talaga siya, tahimik lang siya. Pero pag nagsalita siya, alam mong intelihente. Actually, parehas ko na yan na-meet na dalawang yan parehas ko sila na-meet. Pero, para sa akin, kitang-kita nyo naman, dito pa lang sa video na pinapanood natin, alam natin kung sino matalino. Diba? Tuloy. being asked of a question, the best thing that you need to do is to answer it intelligently. Say for example, kasi dahil wala kang ginawa sa donasyon, all you need to do is, wala akong ginawa sa donasyon, ako lang yung kumuha, ako yung nakolekta, ako yung ganyan-ganyan. Clear? Which is, alam mo. Ay, wala akong alam sa rally nyo, Day. Oh, yan. That's the point. Because you're a Ayun.
ginamit niya ngayon yung sinabi ni Tio na parang hindi sa kanya napunta yung donation or wala siyang kinalaman kung saan napunta. Kasi yun ang sinabi ni Tio. Pero hindi naman sa kanya nanggaling yun kay Tio. Oh. Assumptions are what make Ay, you nako, Tio. believe that what you paano yun? Your assumptions Talaga, are okay wrong ka. to begin with, okay? Sumagot ng Your tanong assumptions ko. are wrong Hmm. and your assumptions are not facts. Hmm? Now, and you thought Sinagot mo na yung yan tanong yung nasa sa isip ko, Yun na okay? yun yung sagot. Hindi. Exactly the point. Because you already Ikaw assume naman. na you already assume na alam ko, wala akong alam. Kaya nagtatanong ang tao, Naku. why would I ask a question of something that I've Nag-react already ka known? sa post ni Mark Lopez. Panay ang no? Bakit ang hilig nyo mag-drop ng names na wala naman sa eksena? Di ba? Si Tio hindi nag-post eh. Ay, hindi siya nagme-mention ng any names if hindi naman kailangan. But parang dito napapansin ko sa mga supporters din sa kabila, no? Mahilig sila mag-mention ng names and all that to clear their names, di ba? Parang mahilig sila magturo. Yan, oo, yung pinaka the best term doon. Nag-react. Oh. Nag-react ka kasi Di ba? Alright. So, hindi raw maintindihan ni Tio ngayon kung bakit nagagalit sa kanya si Peebles Talakera. Oo. Tapos, ang sagot niya, nag-react ka sa post ni Mark Lopez. Masama na pala talaga ngayon mag-react, no? Tingnan mo yung ugali. Nakikita niyo po ba yung ugali? Marcos na Marcos ang ugali eh. Tama talaga na lumipat siya doon. Kasi, parang ang gusto mangyari kasi nila, pagka kaaway nila, dapat kaaway mo rin, di ba? Na wala ka namang kinalaman sa away nila, di ba? Pangit na ugali ho yun, di ba? Pagka wala ka namang kinalaman doon sa away nila, bakit ka makikialam? Di ba? So, alam natin, itong si Talakera na to, marami nakaaway ito na DDS supporter kasi alam naman natin kung ano nangyari dito. Biglang nag-fly the butterfly to, tumalon galing doon sa kabilang bakod, tumalon dito sa kabila, tumalon ulit doon sa kabila pabalik. Actually, hindi butterfly yan, palaka ang tawag doon eh. Kasi yung patalon-talon, palaka yan o kaya grasshopper. 'Di ba? Ganoon lang 'yon. Eh yan, pinagtatawanan siya ni Tio Moreno, mga kababayan. At nilalamon siya dito ni Tio Moreno. Girl, yan yung problem sa'yo. Hmm. Akla, makinig ka ha. Yung isang tao na nakaaway mo, yung Dylan ba yung name na tinatawag akong bunso, kinukuya-kuya ko naman, just Yun. because I reacted sa post niya, ang sinasabi mo na sa akin is, ako yung ng mga stories sa kanya, ako na yung lahat, ganyan. Assumptions. Sa akin. Assumptions are not facts. Yun. Assumptions are not facts. Tumpak, 'di ba? Kung yung hinala ay hindi po yung katotohanan kasi hinala mo nga lang eh. Bakit ka magagalit sa isang tao na hinala lang naman yung pinagbabasihan mo? 'Di ba? Maghanap ka ng katotohanan, maghanap ka ng facts. 'Di ba? Bago ka magalit sa isang tao. 'Di ba? Binato mo ng binato, yung isang bahay, hindi naman pala doon nakatira yung kaaway mo. Sus Mariosep naman. Oo. Grabe. Alam mo, parehas talaga mga ugali nila, no? Katulad na sinabi ko kanina, na dapat pagkaaway nila, kaaway mo na rin. Pagkaaway nila, huwag kang makikipag-usap, huwag kang magko-comment sa post nila kasi makakaaway ka rin nila pag nakita ka nag-post. Yun yung mga galawan ng mga taong garapal, yung mga taong walang utak, at yung mga taong masyadong believe sa sarili. 'Di ba? Ganyan yung galawan yan eh. Yung parang feeling nila, oy, sa akin lang kayo maniwala, sa amin lang kayo maniwala. Oo. Pero pag hindi ka naniwala sa kanila at medyo nagsalita ka nang hindi tumutugma sa kanilang paniniwala, kalaban ka na. Katulad ng ginagawa ng ng administrasyon ni Marcos kay Pastor Kibuloy, kay sa mga Duterte. Dahil kumukontra ang mga Duterte sa mga gusto nilang mangyari na sa tingin ng mga Duterte ay hindi tama, kalaban na ang tingin. At kung ano-ano na pinagagawang panggigipit. So parang ang pag-uugali nila pare-parehas. Kaya dapat na talaga na silang magsama-sama. Tuloy.
Let's start at that argument. So do not assume that I knew everything about you because in the first place, I don't know Ikaw, you. walang magko-comment ng kabalahuraan na. Ayan O, sabi mo. O, di ba? So, hindi niya kinakaya yung mga binibitawan ni Tio. O, nakakuha siya ngayon ng rason. O, sabi ko wag kang walang magko-comment ng kabalahuraan akala ko ba kayang-kaya mo yung mga kabalahuraan na yan base sa mga post dyan sa sa Facebook mo. Kasi nakita ko kanina, ang tapang-tapang mo sa Facebook, di ba? Pero yan sa comment na kabalahuraan, natatakot ka, nadidistract ka. Hindi. Naghahanap ka ng scapegoat. Tingnan nyo. Sige, walang mag-comment Siyempre, dyan. yan. Sa mga followers, walang mag-comment dyan. Ito yung sinasabi ko, kaya gusto ko na mag-usap kami ni Tio. Kasi gusto ko, maliwanag yung sasabihin niya. Maliwanag. True, correct. Gusto ko rin maliwanagan. Naku po, yung comment ng mga yung comment ng mga nanonood sa inyo, paano ka madidistract yan? Wala namang audio yan. No. Pwede mo yan i-off. Pwede mo i-hide yung comment para hindi mo mabasa. Oo. Hindi mo lang talaga kinakaya si Tio. Madam, tingnan yung mangyayari. Hindi nakaka-distract yan. Ano na lang, ganyan mo yung comment ba yan? Yung Wala na. Wala na. Sunog na. Di ba siya pa yung nag-live? Umakyat ka, Tio. Umakyat ka dito. Pag akyat, hindi kinaya yung mga bitaw ni Tio Biglang nakakuha ng rason para putulin yung live. Tapos, ayun, putol ang live, mga kababayan. Saan daw nagsimula? Saan daw nagsimula yung galit nung palaka kay Tio? Nanggaling sa assumption. Dahil nag-comment sa post ni Mark Lopez, nagalit na siya doon. Diba? Ang lupit ng pinanggalingan, mga kababayan. So, ito, at ito, dinurog na ni Tio Moreno ang kahibangan niya. Baka ito, mga kababayan, yung hinala, 'di ba? Hinala. Baka po epekto ito ng pagdodroga, no? Kasi siya mismo umamin Siya mismo umamin na hindi naman daw niya ikinakaya na nagdroga siya dati. Baka ito epekto pa rin, 'di ba? Kasi kahit kapag ikaw ay nagdroga, lalo na kung matagal ka na nagdroga, I don't know kung ilang taon siya nagdroga, no? Kahit tumigil ka, may epekto pa rin Hindi pa rin babalik yung pinaka-normal mo talaga na health or mental health. Hindi ko naman sinasabi na may problema siya sa kaisipan, no? Pero may epekto yan sa utak Katulad ng yan, tamang hinala, di ba? So, doon tayo nagka-problema, mga kababayan, no? So, mahirap talaga yung maniniwala ka doon sa mga hinahinala lang. Dapat talaga katotohanan. Kaya tayo nabubudol di ba? Kaya nabubudol ang karamihan sa atin dahil naniniwala tayo sa mga haka-haka, naniniwala tayo sa mga hallucination and all that. Okay? So dapat tinitingnan po natin kung talagang totoo muna. Bago ka magalit sa isang tao, tingnan mo kung totoo na inaaway ka ba nito? Base doon sa mga pagre-research natin kanina, wala Eto si Tio, pucha, napakabait nitong tao Oo. Wala akong pakialam sa personal niyang buhay, but I'm basing on how I saw him doon sa ilang beses ko na nakita ko. Nakasama ko pa to sa programa, si Tio na mabait talaga siya. Kasi bilang isang tao, kung ikaw ay meron kang sentido komon at meron kang kahit konting papaano abilidad na kilalanin ng isang tao, the first time na makita ko, there's always a first impression. There's always a first impression. Sa pangalawa makita mo siya, ganun pa rin. Pangatlo, at ganun pa rin. Then that means that ganun ang pagkatao talaga niya. Actually, hindi na ako magsasalita doon sa kabila. Pero kasi una pa lang, wala na talagang tiwala Noong unang pagkikita pa lang. So, alam nyo mga kababayan, eto, bago natin po tapusin, eto, may papakita muna ako sa inyo. Kaya naman ako naging interesado dito dahil doon nga sa mga yan. Mahilig bandamay Oo, mahilig bandamay mga kapatid. So eto, nadamay na naman ang SMNI dito na wala namang kinalaman.
Alam mo, Mr. Ano ba pangalan nito? Peebles kasi, hindi man pwedeng Mr. Peebles, di ba? Ano ba pangalan nito? Vicente? Oo, Vicente na, oo. Vicente Cunanan. Oo. Hindi ka naman babae. Ano ka eh, lalaki ka pa rin, ha? Lalaki ka pa rin. So, doon tayo sa tunay mong pangalan. Sabi niya dito, Tio, binessage ko na ang taga-SMNI na may hawak ng rally sa liwasan. Oo. Yun ang problema eh. Nakikirally na nga lang kayo eh, 'di ba? Naninira pa kayo ng momentum, 'di ba? Tinext niya daw ang isang yan, oo. Nag-text siya doon sa taga-SMNI. Kilala natin 'yan. Hindi ko alam kung totoo at tinext niya or baka gawa lang ng pangalan, 'di ba? Pero ito lang sa akin, 'di ba? Unang-una, wala namang kinalaman yung SMNI diyan sa mga pagkole-kolekta nyo. Dahil base sa ating nalaman, may naglabas daw, I don't know, 50 pesos, okay? 50 pesos, doon nagsimula yan eh, okay? Doon nagsimula yung donation na yan, doon sa rally, okay? So, bakit? Kung sinasabi na walang kinalaman ng SMNI, bigla-bigla na lang may naglabas ng pera eh. Bigla-bigla may naglabas ng pera, o unahan ko na. O eto, magbibigay ako ng ganito. Para magbigay yung mga tao na nandun. Ha? Pangit 'yon. Pangit na gawain 'yon. Ha? At hindi man lang kayo nagpaalam. Ha? Hindi man lang kayo nagpaalam doon sa organizer ng rally na 'yon na kayo pala ay manghihingi ng pera. 'Di ba? Ganun ka balasubas, walang respeto. Ha? Tapos idadama nyo yung SMNI doon sa pinagagawa nyo na wala naman silang kinalaman. At yung isang host doon na taga SMNI, nag-disclaim pa nga, nagsabi pa nga ng disclaimer na walang kinalaman si BP Sara doon sa panghihingi ninyo, 'di ba? Oh, hindi kayo pinigilan sa panghihingi ninyo doon dahil ayaw kayong mapahiya ng mga taga-SMNI dahil hindi kayo ipapahiya ng mga taga-SMNI, 'di ba? Oh. Gusto lang natin liwanagin 'yan na walang kinalaman ng SMNI doon sa mga paghingi-hingi ninyo dahil bigla na lang may sumulpot naglabas ng pera na nagpapauna, magbibigay, kumbaga pain ba? Pain, bait. O, eto, magbibigay ako. Makikita ng mga tao, magbibigay din sila. Ayun na. So, bakit nyo idadama yung SMNI doon? Una-una, wala silang kinalaman doon. Bigla-bigla na lang may susulpot na ganun. Huwag kayong mag-name drop. Hindi nyo naman di ba? Nakikirali na nga kayo doon. Ikaw, lalo na ikaw, na bigla-bigla ka rin naman bumalikwas. Parang lumalabas tuloy na gusto nyong sirain yung rally, di ba? Oo. Dahil sa mga gawi-gawi ninyo. Kaya kami dito sa Banateros Brothers, pag ba sinasabing solicit, donation, allergic kami dyan. Sa totoo lang. Kasi ayaw namin makapulaan. Ayaw namin mapulaan dahil sa kakapiranggot na pera-pera na yan, masisira yung pangalan. 'Di ba? Pero bigla-bigla na lang sa rally, may maglalabas ng kung ano-anong bagay na paglalagyan ng pera, maglalabas ng pera, tapos lalagyan. Ano 'yun? 'Di ba? Hindi ganoon. Hindi dapat ganoon. Kasi yung pera yan na nakakasira talaga eh. Sa pamilya, sa pagkakaibigan, sa mga kapitbahay, minsan sa mga utang-utang, sa pera pinag-isimulan, 'di ba? Yan nga sinasabi natin. Yung pera, kailangan natin 'yan. Yung pera, kailangan yan kahit sa panig ng mundo. Kailangan natin ng pera to mobilize para makagalaw tayo ng maayos, mabili natin yung mga pangangailangan natin ng maayos, kailangan natin yan to mobilize, 'di ba? Hindi para pahirapan ng mga tao, para ipahiya yung mga tao, 'di ba? So in the first place, hindi naman kailangan ng donation dun eh kasi nandoon na lahat eh, provided na eh. May sound system, may sound system and all that, may mic, may mga tao na doon. Tsaka yung mga tao expected naman nila wala ipamimigay eh. Wala ipamimigay na tubig kaya nga sa tuwing mga rally natin magdala ng tubig, magdala ng panyo, magdala ng payong kasi wala namang pinamimigay. So bakit kayo manghihingi? 'Di ba?
At huwag magdadamay. Walang kinalaman ng SMNI doon sa panghihingi ninyo. Bigla na lang may sumulpot naglabas ng pera. 'Di ba? Oh, kaya hindi maiiwasan na iba ay magdududa na gusto nyo lang sirain yung rally-rally, parang gano'n. Oo, yan. Kaya ako naging interesado din na pag-usapan itong bagay na ito mga kababayan para gamitin na rin natin ang pagkakataon na para mabigyan ng babala o caution ang ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga generous natin, mga OFW. Wala problema kung binibigay siya personal eh, 'di ba? Para sa iyo 'yan. Oo. Oo, kasi natutuwa ako sa iyo para sa iyo. Wala problema doon. Pero yung mga donation for a cause, halimbawa sa rally na pambili ng ganyan, pambili ng pagkain, pambili ng tubig, mahirap 'yun. Mahirap maghawak ng ganun. Oo. Mahirap maghawak ng ganun kasi minsan kahit sabihin pa natin na maganda ang intensyon natin, may masasabi pa rin ng ibang tao, lalo na yung mga tao na galit sa'yo, 'di ba? Kahit wala kang intensyon, lalo na kung may intensyon ka, 'di ba? Kung may intensyon ka na katkungin talaga yung pera. Kaya sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga OFW, hindi lang sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, kundi pati kahit nandito sa Pilipinas, na sa tuwing may mga ganyan-ganyan, maging ano po tayo no? Maging vigilant po tayo, no? Huwag tayo basta bigay ng bigay, ha? Kasi alam natin na gusto natin makatulong. Oo, lahat tayo gusto makatulong para sa ikagaganda ng ating bansa, no? Gusto natin makatulong diyan. Pero sisiguraduhin natin na yung pera na binibigay nyo ay mapupunta doon sa tamang paglalagyan. Kasi naging issue yan eh. Yung Banateros nga naglabas ng statement regarding dyan sa mga solicitation na yan, di ba? Naglabas kami ng statement regarding dyan na wala kaming kinalalaman sa mga ganyan at kahit kailan hindi namin ginawa yung mga solicitation na yan. Kami po ay namimigay din ng kung ano-ano. Nag-outreach program kami. Galing po sa sarili naming bulsa yon. Hindi po kami nanghihingi. Dahil kung manghihingi ka at nang ipamimigay mo, hindi tao sa puso mo yun. Hindi mo mararamdaman na nagbigay ka dahil galing sa iba yung ipinamimigay mo. 'Di ba? Oh. So, siguraduhin lang po natin mga kababayan, yung ibibigay natin ay mapupunta doon sa tamang paglagyan. Okay? So, dito naman, sa awayan ng dalawa, wala naman tayong pakialam dyan sa awayan ng dalawa eh. 'Di ba? Hindi naman yan ikakasolve ng problema ng ating bansa. Pero doon, ipinakita lang natin or nakita natin na kung sino talaga ang matalino sa kanilang dalawa. Kasi nag-aamonan eh. Di ba? Pero ako, talagang namang si Tio Moreno, talagang litaw na litaw yung kanyang intelihente sa pag-uusap na yun. Bigla nga ah, in-end live, di ba? Biglang in-end live, biglang naputol. Oo. Kaya ngayon, mahirap kasi yan, yung hamon ka ng hamon, tapos di mo na pala kaya hamunin mo, di ba? Mahirap kasi yung biglang sa social media, nagtapang-tapangan ka, sa social media, galing-galingan ka, tapos pag nagharap na bigla, nawawala na. Tameme na, katulad nung kanina. At napatunayan din natin, lesson, na ang maling assumption, maling akala ay hindi dapat talaga inuugali yan. Oo. Hindi pinaniniwalaan. Oo. Kahit yung akala mo ganito talaga, sigurado ka na. Wag. Oo. Kasi yung mga may naniniwala sa mga maling akala, may problema diyan. Oo. 'Di ba? Akala nga eh. Paano ka maniniwala sa akala? Ibig sabihin pag akala hindi totoo. Ha? Sa maling akala. Ano ibig sabihin yan? Tawag dito, tamang hinala. Punta, mga adik lang gumagawa nun Oo, pag tamang hinala, tanungin mo, yung mga terminology ng mga adik, kasama yan, yung tamang hinala. Okay? So, now, mga kababayan, yun lang po sa ngayon, at sana, pero, bago tayo magtapos, sino ang nanalo sa debate? 'Di ba? Sino ang nanalo sa debate? Parang ako alam ko na kung sino nanalo doon eh. Oo.
kitang-kita, maliwanag pa ang sikat ng araw eh. Umurong eh, no? Umurong yung Yagballs. But anyway, yan lang po sa ngayon, mga kababayan. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Goodbye.